Sobra pa. Naiyak ka? Oo. Nakakaiyak. Iyak ka. Tissue, char. So, naiyak ka na tayo. Oo, masakit yun. Di ba? Kasi, alam mo, nagiging masakit naman yung mga bagay-bagay sa atin pag gumagawa tayo ng extra effort. Tapos, feeling natin, hindi na value yung effort na yun. Right. Di ba? So, doon sa first relationship mo, ano yung naging problema? What went wrong? Siguro yung, hindi sa personality, siguro sa character namin. Along the way, there were a lot of differences that led us to eventually separate ways na talaga ng permanently. Although we tried to work it out, syempre kasi naging ibabaw yung love. And then yung thought na matagal na kami, parang ganun, baka wala ng iba. So we tried to work it out. Pero parang hindi na talaga siya Ayos. Oo, hindi na siya ma-reconcile or ma-patch up. So parang another problem. Hanggang sa, yun nga, eventually, yung naging dahilan para talagang magkahiwalay na kami. Kasi, syempre, masakit na rin. Although you love the person, but siya rin yung number one cause ng pain mo. So, parang hirap pumili. Kasi mahal mo, pero Oo. masakit na din talaga. Oo. So sa inyo, ang tingin mo naging problema is difference sa character. Yep. Na tinry mo for so many years na ayusin. Bakit tinatry mo pa rin ayusin? Kasi di ba minsan, tinatanong yan sa atin, ba't hindi mo na lang hiwalayan? Di ba? Alam nyo naman na may differences kayo sa personality and character. Ba't hindi mo na lang hiwalayan? Bakit sa'yo, nagtagal pa siya ng so many years? Like 6 years. Di ba? Bakit kailangan dumating pa sa point na maging 6 years yung relationship ninyo para masabi mo na hindi talaga ito yung para sa akin? You will eventually try to work it out because you love the person, you value the person, you value the investment that you had sa relationship, at ayaw mong masayang yun. Plus, yung family pa, parang you're viewing it as parang panghabang buhay na kasi kaya naman tayo nag-relationship para sa lifetime partner. So, kaya siya umabot ng ganun kasi we tried to work it out. Parang on and off, ganun yung status namin. Masaya kami, tapos mag-aaway, tapos bati na naman, tapos di na naman okay because of some petty issues, hindi lang petty, yung mga maliliit na nagiging malaki. Tsaka isa pa yun nga yung siguro immaturity kasi bata pa kami nun talaga. And magkaiba yung level ng, we all know naman na magkaiba yung level ng understanding, maturity ng lalaki sa babae, especially ng mga teenage years. So, naging factor siguro yun talaga. And then, it led me and him, kami, to decide na siguro let's separate ways na para sa sarili na lang natin. Ganun. Kasi the more na pinipilit natin, although we love each other, baka the more na mas masasaktan, masusugatan lang tayo, and then we'll end up na, you know, beyond repair, parang ganun. So, we chose to be on that level na, although we're friends, we chose to be friends, pero hindi rin talaga yung friendship na kagaya ng dati. You know, hindi na Parang acquaintance na lang. Oo, acquaintance. Yun nga yung masakit dun eh. Kasi parang the person you have invested for a long time, sobrang close ninyo, all of a sudden, sa isang snap lang, parang hindi mo na siya kilala. Parang naging ganun. stranger siya. Oo, totoo. Bakit siya nagiging stranger? Kasi I think you're avoiding the pain. 'Di ba? At saka, sa totoo lang, pag mahal natin yung tao, nakakarupok. 'Di ba? Parang alam naman natin na, ay, ito yung magiging resulta kapag binalikan ko tong tao na to. Pero minsan talaga, dumadating ka sa point na, try ko pa rin kaya. 'Di ba? Siguro sa loob ng maraming taon na yun, Elaine, tinry mo talaga kasi sa totoo lang, frankly speaking, may karupukan. 'Di ba? 'Di ba? Kasi mahal mo eh. Mahal tao. And balikan natin mamaya yung sinasabi mong immaturity. Pero gusto ko yung sinabi mo na minsan, kahit alam natin na dapat na nating tapusin yung isang relasyon, because we have invested so much in that relationship, parang feeling natin sayang. Right. 'Di ba? Lalo na kapag matagal na, tapos kilala na kayo ng pamilya ng bawat isa, tapos ine-expect na kayo yung magkakatuluyan. Parang sa mindset mo, kahit na nakaka-toxic yung relationship, parang ayoko i-end kasi sayang. Right. 'Di ba? Yung word na sayang, sayang mo, na delay yung decision mo na yun, na dapat pala noon mo pa ginawa. Tama. 'Di ba? So, pumunta tayo doon sa word na immaturity, 'di ba? So, ikaw ba naniniwala na yung level of maturity talaga ng babae at saka ng lalaki ay magkaiba? Yes, when it comes to, for example, sa age, kasi we're the same age, kaya nga preferred or generally, mas okay na, mas matanda yung lalaki kaysa sa babae kasi doon sila
pagmamatch ng maturity. Eh, sa kalagayan namin, we're both the same age and parang hindi talaga kami nag-swak when it comes to decision making, when it comes to mga ideals namin. Yun, doon kami laging nagbabanggaan. Kaya, important din talaga yun na to gauge sa person, sa taong nais mo makasama. Dapat talaga nagkakaintindihan kayo, hindi lang sa mga superficial, but also yung sa mga malalaliman na ng mga, alam yung Plano sa buhay, Oo, di ba? Your future, ganyan. So, maliban sa nagkaroon kayo ng differences sa character, which is meron na from the very beginning, but you're trying to work out, and then yung immaturity, ano pa yung sa tingin mo naging rason? Bakit hindi nag-last yung relationship? Or nahinto yung relationship? we don't share the same vision. So, magkaiba kayo ng plano sa buhay? Siguro at first, parang since we're enjoying each other's company, parang sige, try natin yung sa'yo, din baka okay. And then habang tumatagal na, lumalayo na yung napuntahan namin, kumbaga, parang napagtanto namin na parang hindi pala to yung gusto ko, parang hindi pala yun yung gusto ko. So parang, ang hirap din kasi na may makasama kang tao na hindi kayo pareho ng direksyon. So, para kasing kapag tumatanda ka, mas nagiging seryoso ka sa buhay, di ba? Hindi na totoo. ito yung mga oras that you can play around. Di ba, pag 19, pababa, yung teenage life mo, okay, sige, basta masaya Laro-laro lang tayo. lang, oo. Pero pag 20s mo na, 25, lalo na pag pa-30 ka na, di ba? Umpisa ka nang nagpaplano ng buhay mo, tapos pag Yeah. nakikita mo na yung kasama mo, hindi swak doon sa plano mo rin sa buhay, nagkakaroon ng problema. Yep. So, mabuti na lang nakita mo siya early. So, maliban doon, ano pa? Maliban dun, May mga issue ba kayo ng third party or anything? Selos! Ay, oo, ganyan. Napag-usapan natin yung selos. Diba? Selos is normal lang. Sa tingin ko, normal lang ang selos. Kapag di ka nagsiselos, parang wala ka nararamdaman sa isang tao, diba? Though, ang sobrang pagsiselos ay masama. Pero ikaw, nakaramdam ka rin ba ng selos sa relationship? ako hindi generally, or ako, yung personality ko, hindi ako selosa. Parang mas higher yung trust na because I love you, I trust you sa mga decision mo. Siya, sa part niya, siguro nature talaga ng lalaki yun na, in general, na pag akin, parang ganon. So, may pagkaseloso. Ang mga lalaki talaga, meron silang parang sense of possessiveness kung matatawag. Tama. Di ba? Parang, hindi naman in a bad way, pero they are really very protective of their girl. Di Right. ba? So, anong nararamdaman mo pag halimbawa nagsiselos yung lalaki? Is it masaya o nakakainis? Di ba kasi may part na masaya kapag nagsiselos yung partner mo, parang, ay, ganda ko. Pero may part din na inis ka. Ba't siya nagsiselos? Ganon. Ikaw, anong naramdaman mo? Nakakatulong ba siya? Nakakaganda ba siya sa'yo? O naiinis ka? Ganon. Siguro nung mga una-una, parang namang kaagaw-agaw ako, parang ganon. Pero nung habang tumatagal, parang naging regular na naming issue sa buhay yun. Parang, unhealthy na siya, ganon. Naging unhealthy na yung pagsiselos. Oo. So, malaki ang nagiging epekto niya sa relasyon. Sa totoo lang. Tapos, di ba, may mga time na ikaw, magiging watchful ka na rin sa mga ginagawa mo. Oo. Minsan, kaibigan mo lang din naman talaga yung mga tao. Hindi mo Oo. na alam pa paano ka mag-move kasi isipin mo baka magselos. Yes, oo. Ganon, di ba? Nababox ka na. Parang nalilimitahan ka na of what you do, anong pupuntahan mo, sinong kasama mo, just because you're considering your partner. Ano yung iisipin niya sa'yo. At syempre, ayaw mong masira yung relationship niyo. So parang, you will try to fit in doon sa gusto niyang mangyaring ikaw. At the expense of losing yourself. Kasi yun nga, nalilimitahan ka na sa gusto mong mangyari sa buhay mo, para ka ng robot. So, unhealthy. Wow, 'di ba? That's good, 'di ba? I mean, I'm not saying na good thing 'yon, pero maganda na nasabi mo na minsan nalilipitahan tayo at hindi na natin nakikilala na explore yung sarili natin kapag masyado tayong nasasakal, 'di ba? Kaya maganda rin yung selos in a sense, pero marami siyang mga negative effects sa relationship. Lalo na kapag hindi natin alam paano i-handle. Yun kasi yung susunod na problema sa selos yung response. What I mean to say, ba nagselos ka? Okay, sige, nagselos tayo. Normal naman 'yun. Pero paano ka nagre-react kapag nagsiselos ka? Yun ay tama. minsan nagbubunga Tama. nga anak kayo. Minsan nga nagkakasakitan pa. Meron pa nga nagkakapatayan ng dahil sa selos, di ba? So matindi din talaga ang selos. Magkakilala tayo syempre for the longest time. Lagi ka naming inaasar sa phrase na to. Letting go and letting God. Di ba? Lagi-lagi kasing sinasabi ni Eileen yan tuwing magba-Bible study kami na letting go, letting God na daw talaga siya. So, pero paulit-ulit, hindi niya rin naman talaga na-let go. Nakakaloka. May kaibigan ba kayo na gano'n, di ba? Na,
alam mo na toxic na yung relationship niya na dapat nang i-end. Tapos sasabihin niya, break na kami. Break na talaga kami. O tapos kinabukasan, babalik siya, kasama niya na naman. O diba? Bakit ang hirap i-let go ng isang tao na alam mo na dapat mong i-let go? Dahil nga sa mahal mo, at maliban pa doon, maybe you are the key to that person's change. I mean, pagbabago. Alam mo, may ganun tayo na because you love the person, you want him or her to be better. So, parang you will choose to stay kasi baka ako yung magiging makakatulong sa kanya, makakapaintindi sa kanya ng mga ganito niyang trait, etc. na hindi magawa ng parents niya. May mga ganun ng aspects ng love na kapag matagal na at saka malalim na, may mga ganun ka ng thinking na kaya pipiliin mong manatili kasi baka ako yung magiging saklay niya forever. Na parang, ang pangit din pala kasi parang magiging saklay ka forever. Paano ka naman? Paano naman yung... Ikaw napili ka na kakaalalay sa kanya. Uy, alam, gusto ko yung topic na yan. Puta tayo dyan. Ang daming topic! Diba? Minsan, alam mo na sa sarili mo na dapat mo nang i-let go ang isang tao, but you're not letting him go bukod sa mahal mo siya kasi gusto mo siyang magbago. Diba? Lalo na tayo mga babae, feeling hero tayo lagi. Alright. Tama. Lagi ko yung sinasabi sa kanya. Sabi mo, sinasabi ko kay Elaine, alam mo, Elaine, feeling hero ka. Ipagpasa Diyos mo yan. Diba? Kasi minsan feeling mo, ayokong bitawan tong tao na to kasi kailangan niyang magbago. At ako yung makakapagpabago sa kanya. Pero hindi. Diba? The more na hinahawakan mo siya at iniisip mong mababago mo siya, the more actually na nagiging reliant siya sa'yo. Tama. Na dapat talaga, ang gawin doon is pagpasa Diyos mo siya. Minsan kailangan mo talaga siyang i-let go. And let God. Kasi kapag hindi mo siya i-let go, how can God change that person? Right. I mean, kung masyado mo siyang hinahawakan sa kamay mo na feeling mo ikaw yung superhero na makakabago sa kanya, hindi naman pala talaga. Kasi may Diyos na pwedeng magbago sa kanya. Right.